Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Maupay na adlaw haaton nga tanan. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayong araw nga mga kawaray ay marami nga pong nag-order sa akin ng ating lumpiang Shanghai. Wow. Kaya naman gusto ko ibahagi ko sa inyo kung ano nga ba ang tamang paraan kung paano padaliin at pasarapin itong ating lumpiang Shanghai. Ito nga pong ginamit ko dito ay beef para lalong magustuhan ng aking mga customer at paulit-ulit silang mag-order sa akin. Kaya naman gusto kong i-share sa inyo kung ano nga ba ang aking inilalagay sa ating lumpiang Shanghai. At gusto ko na gawin nyo din po ito ngayong darating na Kapaskuhan. At ito na nga ang aking mga ingredients na ginamit dito ay ang ating beef, 250 grams, eggs, all-purpose flour, kimchi, carrots, onion, garlic, black pepper, sugar, salt at breading mix, crispy fry, yung original, yung lumpia wrapper at oil. Yun lang po ang kakailanganin natin. Di ba? Napaka-konti lang pero masarap po ito talaga. Ang una natin gagawin dito mga kawaray ay kakayurin natin itong ating carrots. Kung ayaw nyo naman na kayurin lang, ay pwede nyo pong hiwa-hiwain ito ng maliliit. At dahil nga po matagal kapag hiwa-hiwain natin ng maliliit ang ating carrots, kaya gusto ko yung mabilisan. Kaya ang ginamit ko dito ay kinayod ko siya. Masarap din naman po siya mga kawaray. Pinong-pino din po siya. Kung sakaling ayaw nyo ng ganito, kayo rin may food processor kayo, ay pwede nyo pong gawin yon. Pag samasamahin nyo lang po ang ating mga ingredients sa isang food processor, ay hindi na po kayo mahihirapan. Ang akin kasi ay mano-mano. Tulad nitong ating sibuyas, pwede nyo rin po itong gamitan ng food processor nyo para hindi kayo mahirapan. Ang akin nga lang ay hiniwa-hiwa ko lang siya ng maliliit. Gusto ko kasi yung aking mga subscriber na malalayo o nasa probinsya na wala pang gamit ay pwede rin nilang lutuin ng ganitong proseso. So ito na nga ang ating bawang. Pwede nyo rin po itong gamitan ng food processor para hindi kayo mahirapan. So ako mayroon naman po ako pero hindi ko lang yung ginamit dahil gusto ko ipakita lang sa iba. And then ito yung pinaka-importante ang ating kimchi. Ito yung pinaka-the best na ilagay natin dahil ito ay pampasarap sa ating lumpiang Shanghai. Kung wala itong kimchi ay masasabi ko na hindi masarap or kulang ang panglasa ko para sa ating lumpiang Shanghai. Kailangan talaga may kimchi. Yan talaga ang the best na ilagay natin. Ang number 1 na ilagay natin sa ating recipe ng ating lumpiang Shanghai. So ito na nga mga kawaray, pinagsama-sama ko na nga po itong ating mga ingredients. At dahil nga mas gusto ko yung ganito lang, hinihiwa-hiwa or ulitin ko kung may food processor kayo na mas madali. So ito na mga kawaray, inilagay ko na nga po ang ating giniling na baka. Ito ay nabili ko lang siya ng 150. So, 150 lang. Pwede ka nang magpa-order ng lumpiang Shanghai at marami na po ang magagawa natin dito. So, naglagay din po ako dito ng ating breading mix nga po. At ito na nga po ang ating napakasarap na all-purpose flour. Pag maglagay tayo dito, ay masasabi ko na the best itong ating lumpiang Shanghai. At ito na nga, halu-haluin lang natin ito ng maigi para wala ng buo-buo. At ngayon ay maglalagay na nga tayo dito ng ating egg, black pepper, at ang ating salt kung katamtaman ng lasa. Siyempre ang ating magic sarap. Kung gusto nyo, yan ay optional lang kung gusto nyo maglagay pa. At depende din sa inyo kung maglalagay pa kayo ng maraming asin. Titimplahan nyo yan, lalasahan nyo, at maglalagay din po kayo ng konting sugar. Magkahalo kasi niyan, medyo manamis na may konting, basta mga malinamnam. So, ganyan lang po ang lasa ng ating lumpiang Shanghai na masasabi ko na kahit malayo ka, maaamoy mo ito kapag priniprito ng inyong kapitbahay. So, ang gawin na nga natin dito ay pinaghalo-halo ko na siya, simple lang. At napakadaling gawin itong ating lumpiang Shanghai. At sa mga nanay na nag-aalala na medyo malayo sila at wala silang paggilingan, pwede nyo rin naman pong slice yung inyong beef. At ito na nga, gumamit nga po tayo dito ng lumpia wrapper. At ito yung medium size lang ang ginamit ko dito. Huwag kayong mag-alala dahil kahit na konti ito ay pararamihin natin yan dahil hahatiin nga po natin itong ating lumpia wrapper. Para hindi tayo magastos at madali pa siyang lutuin kapag pinaghati natin ang ating lumpia wrapper. Hindi po siya yung nasa gitna ay hilaw. So ganyan lang nga po yan mga kawaray. Tinulungan na nga po ako ng aking camera woman na si Caitlin. At ako kasi ang gumagawa, ang sabi niya kasi sa akin, Nay, baka pwedeng siya na ang magpakita sa video. Sabi ko, ay hindi niya kaya ito. Kaya naman, ayan, siya ang nagkamera and then tinulungan niya nga akong
asikaso ng ating mga wrapper. Yan, pinaghati-hati namin ito sa dalawa. Itong ating medium size. So, ayan na mga kawari, para hindi kayo nga mahirapan pa sa pagbabalot ng ating lumpiang Shanghai, ay kung mayroon po kayong plastic, piping bag, ay gamitin niyo po yun para pantay-pantay ang laki ng inyong lumpiang Shanghai. So, ang gagawin niyo lang ay bubutasan niyo nga ang inyong icing bag. Or kung wala kayong icing bag or piping bags, ay pwede pong plastic labo. Dahil gugupitan nyo naman lang po yun sa dulo. So, ganun lang po ang gagawin nyo. Tutupiin nyo sa magkabilang gilid. Ayan. Ganyan lang po siya. Napakadali. At alam ko na kayang-kaya nyo kahit bata nga ang aking anak. Siya po ang nagbalot nito nung kalahati na. Siya po ang nagbalot. Hindi nyo nakakailanganin pa dito ng inyong egg para sausawan nyo. Kasi may mga nakikita ko kailangan pa ng egg na pang sausawan nila, pang sell sa kanilang lumpiang Shanghai, yung wrapper. Sa akin ay tubig lang ay sapat na po yun mga kawaray. So ayan, hindi kayo gagastos ng malaki dyan. Basta sabi ko na itong proseso na ito kung paano ko balutin ang ating lumpiang Shanghai ay napakadali lang. Kapag ganito ang inyong gawin, ay pantay-pantay po ang pagkagawa ng inyong lumpiang Shanghai. Hindi na kayo mag-iisip pa bakit malaki o maliit yung kabila, yung customer nyo parang mag-away pa dahil yung kabilang balot ay malalaki, mahaba, yung kabila ay maiksi. Kaya kapag gumamit kayo dito ng inyong plastic or piping bag, ay matatansya nyo kung gaano nga ba kahaba or kaiksi ang inyong lumpiang Shanghai. So, ganyan lang mga kawaray, paulit-ulit nyo lang pong gawin yan. At alam ko naman na kayang-kaya nyo yan. At lahat ng ating mga ingredients pinagsama-sama lang natin. Yun lang po ang ating ginawa. So, kung gusto nyo pang mas malinamnam ang inyong lumpiang Shanghai, ay pwede po kayong maglagay pa ng cheese. Ako kasi hindi na ako naglagay dahil hindi naman po ito pang kain lang namin, ay pwede, ito ay aming pang business, kaya naman hindi ko na siya nilagyan dahil ayoko na medyo mahalan ang pagbenta ko ng ating lumpiang Shanghai. Gusto ko kasi yung affordable lang para sa ating mga customer. Kasi kapag maglagay pa tayo dito ng ating egg and cheese ay mas mahal na po. Kasi ito, binibenta ko siya ng 10 ang isa. Kung sakaling may egg and cheese kayo, ay pwede nyo siyang ibenta ng 12 ang isa. So, ganyan lang po yan mga kawaray. At pwede nyo na pong ibenta yan ng 10 ang isa kahit hilaw po yan. Ang pagbebenta ko naman ito mga kawaray ay inilalagay ko siya sa ating tab at naglalagay ako doon ng 10 piraso. Ayan, pwede ko na siyang ibenta ng 100 sa isang tab. 10 piraso, lagay ko muna sa freezer and then pag may mag-order, tsaka ko po siya ibinibigay sa ating mga customer. Hindi na po ako nagpiprito. Yung ating mga customer na ang nagpiprito. Pero kung i-request naman nila na tayo na magprito, ay magdagdag na lang kayo ng additional para sa inyong mantika. So, ganyan lang po mga kawaray ang gagawin nyo. At eto na nga, kakain na kami. Kaya naman pinagsabay na namin sa aming sangyup. Ayan, yung ating lutuan. Hindi ko na yan isinalang pa sa ating gas. Dito na lang, pinag-isa na namin. Kasi dito sa aming lutuan ay pwedeng prituhan at dun nga isasangyup kami. At masasabi ko na tamang-tama na mayroon po akong Shanghai na pwede naming ulamin. Pero kung kayo naman ay gusto nyo lang ay hindi nyo ipa-order ito at lalong-lalo na po sa may mga anak na estudyante na hindi kayo mahihirapan kapag mayroon kayong stock sa inyong ref ng Shanghai. Dahil kung gusto nila magbaon, ayan, pwede nyo po silang pabaunan nito. Napakadali lang, prituhan nyo lang. Pagka maging golden brown na yan mga kawaray, luto na yan kahit yung nasa loob nito dahil manipis nga lang po ang ating wrapper. So, ganyan lang po siya. Napakadali at napakasarap pa. Kahit walang sausawan nito ay masarap na. Pero kung gusto nyo naman na mas the best pa ang lasa nito, ay suggest na gumamit kayo ng mayonnaise at maglagay kayo ng ketchup. Pero kung wala naman pa kayong budget na ganyan mayonnaise, medyo mahal kasi yung mayonnaise eh. Ketchup na lang. Masarap din naman po siya. So, yun lang. Ito na nga, kakain na nga kami mga kawaray. Ito yung aking panganay na si Jade. Siya po ang nagprito nitong ating lumpiang Shanghai. So, mga kawaray, sana ay nagustuhan niyo po itong ating recipe ngayon. At pwede niyo po itong gayahin sa mga gustong
hiramin ang aking picture na pwede nyo ipang post sa inyong mga FB, dalawin nyo po ang aking Facebook, Hasmin Kabikis. Lalagay ko po dito sa ating description box ang ating link para sa ating Facebook para pwede nyo pong puntahan at hiramin nyo po yung aking mga picture na pwede nyo ipang post nyo din sa inyong mga FB kasi may mga nakatab doon, pwede nyo pong ipang post yun. At lalong lalo na doon sa mga nanay na nasa bahay lang at nahihiyang magbenta sa labas, ay pwede nyo pong ipost sa Facebook nyo yun. Gamitin nyo lang ang aking mga picture at malaking tulong po yun. So ngayon mga kawaray ay mag-shoutout muna tayo sa ating mga subscribers na walang sawang nanonood at nagko-comment sa ating YouTube channel. Thank you po sa inyong lahat. Shoutout po natin si Ma'am Florita Idaga. Hi Ma'am Florita Idaga, shoutout po sa inyo. Masaya ako kasi nagawa ko yung biko de leche. Sarap pala sa gawa ko. De leche, nasarapan sila sa gawa ko. Ayan, ma'am, thank you po. At i-shoutout din po natin. Ito, ang sabi din po ni Ma'am Florita Idaga, hello, masarap yan pala sa Pasko. So, ayan, i-shoutout din po natin si Ma'am Lorna Ambalati. Ang sabi niya, sa kagaling niyo po mag-explain, pagpalain kayo, God bless. Hi, Ma'am Lorna Ambalate. Thank you po. Thank you, Ma'am Hasmin. May natutunan naman ako. Wow! Thank you po. Kilala po ako ni Ma'am Lorna Ambalate. Siguro friend ko po ito sa Facebook. Thank you po. At shoutout din po natin si Ma'am User A. Hello po. Tanong ko lang po, ilang days po siya bago mapanis? Salamat. Ma'am, kapag ilagay niyo po yan sa ref, itong ating maha ay pwede siyang tumagal ng dalawang araw. So, ito, shoutout din po natin si Ma'am Alma Maron. Sabi niya, thank you po at nagkaroon naman ako ng idea. At shoutout din po natin si User C. Ang sabi niya, yeah, I'm from CDO. Gusto kong gayahin lahat ng luto nyo. Thank you po sa lahat ng mga taga CDO dyan. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po natin si User J. Ang sabi niya, magkano pong benta niyan? Thank you po. At i-shoutout din po natin si T na ang yummy naman, promise. Nag-try po ako magluto. Perfect. Thank you, Miss Jess. Ayan, kilala po ako ni Ma'am Tin at talaga naman. Thank you po. At i-shoutout din po natin si Josephine Nyongab. Ang sabi niyo, wow, ibang klase na naman ang kakanin. Kayahin ko po yan. Thank you po. At i-shoutout din po natin si Lorna Ambalate. Wow, lahat ng ginawa mo, perfect. Thank you for sharing. Dami na akong natutunan. Ayan, i-shoutout po sa inyo, Ma'am Lorna Ambalate. Thank you po dahil natutunan niyo po ang aking mga recipe at nakatulong po ito sa inyo. At i-shoutout din po natin si Christy Sanchez. Ayan, hi ma'am, hello po sa inyo. Shoutout po sa inyo, Ma'am Christy Sanchez. Ang sabi niya, wow, isa na namang masarap na recipe ang na-share mo sa amin, Miss Jazz. Perfect na merienda. Puto with palaman. Thank you po, Ma'am Christy Sanchez, sa walang sawang panonood at pagko-comment niyo po sa aking YouTube channel. At alam ko po na palagi kayong nagko-comment. Thank you po. At i-shoutout po natin si Sally's Vlog. Wow, ang sabi ko na nga ba, pwede rin gumawa ng sapin-sapin diretso sa tab. Thank you for sharing. Thank you, Ma'am Sally's Vlog, video creator. Ayan, shoutout po sa inyo. At i-shoutout po natin si User Say. Ang sabi, thank you for sharing sa idea. Love it. Where is the description? Ma'am, sa lahat po ng aking mga videos dito ay nandun po ang ating mga ingredients. Naka-indicate po yun, na isinusulat ko po yun. Kaya naman, i-bring down nyo na po yun kapag nanonood kayo sa aking video. Thank you po, ma'am, sa walang sawang panonood nyo. At i-shoutout din po natin si Nitz Mendoza. Ang sabi niya, hello, ma'am. Ganyan din ako gumawa ng maha. Merong master gulaman pero yelo gamit ko. Gustong gusto na. Yes, ma'am. The best kapag mayroon po tayong gulaman. Nandun yung creaminess niya. Kaya naman sa gustong matuto magluto nitong ating maha ay pwede nyo pong gayahin. At shoutout din natin si Christy Hinon. Ang sabi niya, salamat sa pag-share. God bless. Thank you, Ma'am Christy Hinon. At alam kong first time ko itong nabasa ang kanyang comment dito sa aking vlog. At shoutout din po natin si User Day. Ang sarap naman yan. Thank you po sa lahat ng mga nagko-comment sa aking YouTube channel. Thank you and shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. At i-shoutout din po natin sa Alma Maron. Ang sabi niya, thank you po at nagkaroon na muli akong new recipe para
Ayan. At lalong-lalo na, shoutout natin ito si Ma'am Lily Marmol. Thank you Ma'am Lily Marmol. Hi po sa inyo at sa lahat ng at sa family niyo. Thank you po sa walang sawang pagko-comment niyo sa akin at palagi po kayong nandyan. Thank you ma'am. Tamang-tama yan, Miss Jess, sa darating na Pasko ay dessert. Thank you po ulit, ma'am. At shoutout po natin si Husi Dus Yugen. Ayan. It's a perfect for Christmas. Thank you po. Thank you, ma'am Husi Doc Eugen. Ayan. Thank you po sa walang sawang panonood nyo at pagko-comment sa aking YouTube channel. Ulitin ko, kung gusto nyong gawing pang business ito, ay dalawin nyo pong aking Facebook, Hasmin Kabikis. Pwede nyo po itong hiramin ang aking mga picture. Thank you and God bless po sa inyong lahat.